Ang paghihiganti ng api. The Revenge of Billionaire Wives. Kabanata 8. Date with a Gentle Guy. Lumipas ang mga araw at 2 araw na lamang ay darating na si Lloyd sa London. Nagpaalam naman si Patrick kay Pia na may lakad siya. Sis, may lakad pala ako ngayon. Tingnan mo nga ang ayos ko, okay lang ba? Hahaha. Ano ba ang nakain mo? Himala ata na naisipan mong kunin ang opinyon ko. Parang may something akong hindi alam ah. Nakangiting sabi ni Pia. Oh, bawal na bang magtanong ng opinyon ngayon sa kapatid? Hindi naman bro, pero nababaguhan lang ako kasi ni minsan hindi ka pa nagtanong ng opinyon ko. May nagugustuhan na ba ang kakambal ko? Nakangiting sabi ni Pia. Ha? Pag nagbago ng style may nagugustuhan na, hindi ba pwedeng na-realize kung mas okay pala na mag-behave hahaha? Ikaw talaga, niloloko mo na naman ako. Oo na okay na yung suot mo. Sino ba ang i-meet up mo at bakit nagpapapogi ka ata ngayon? Sister, akin na lang iyon baka naman hindi tutuloy yung babae na i-meet up ko. Kakain lang kami sa labas. Talaga, sure ba iyan? Baka naman ay lolokohin mo na naman ang babaeng iyan. Sis, iba ito sa lahat ng nakilala ko at talagang mas nakakaakit ang aura niya. Sagot ni Patrick. Sinabi mo eh. Sige na umalis ka na. Baka malate ka pa sa meet up ninyo at mag-ingat ka. Umalis na nga si Patrick excited na siyang makipagkita kay Karina. Noong una ay nagdadalawang isip pa si Karina pero kalaunan ay pumayag na rin siyang kumain sila sa labas. Dinala ni Patrick si Karina sa isang magarang restaurant. Madaming tao ang nandoon. Nakadama naman siya ng hiya dahil makikita sa mga customer doon na puro may kaya ang kumakain. Doon na lang tayo banda Sir Patrick kasi po nakakahiya naman dito. Parang halos ata mga customer dito ay mga mayayaman. Iyon ang sabi ko kay Patrick. Huwag ka nang mahiya kasi kakilala ko ang may-ari ng restaurant na ito. Nagpa-reserve na ako ng table natin at gusto ko na sa magandang view tayo. Sagot ni Patrick. Ganoon po ba sir? Hindi na lamang ako umalma kasi nagpa-reserve na pala si Sir Patrick. First time kong pumunta sa isang magarang restaurant. Grabe hindi ko akalain na makakasalamuha ko ang mga mayayamang tao. Napatingin lamang ako sa mga customer na kumakain doon. Hey, Karina, okay ka lang ba? Tanong ni Sir Patrick sa akin. Yes po sir. Dami palang tao dito pag weekends. Oo naman, kasi sikat ang restaurant na ito hindi lamang sa mga local kundi pati na rin sa mga ibang nationalities. Nakangiting sabi niya sa akin. Kaya nga po, nakakailang na kumain dito lalo na kung hindi ka naman mayaman in short wala kang malaking budget na dala. Biruin mo naman isang order ang mahal na. Hahaha. Inaalala mo ba iyan? No worries about that, kasi kahit ilang order pa ang kukunin mo ay walang problema sa akin. Nakangiting sabi ni Patrick sa akin. Natulala naman ako sa sinabi niya sa akin. Iyong hindi ko akalain na ganoon pala kayaman si Sir Patrick. Hindi lang siya mayaman napaka-elegante pa at sobrang generous. Ang swerte siguro ng babaeng mapapangasawa niya. Iyon na lamang ang nasabi ko sa aking sarili. Nagsimula na kaming kumain. Nagtanong na rin si Patrick tungkol sa akin. Ayaw kong ikwento lahat sa kanya ang tungkol sa buhay ko kasi ayaw kong maawa siya sa akin. Pero masyado siyang mapilit kaya nakwento ko sa kanya ang tungkol sa aksidenteng nangyari sa aking kapatid na lalaki. Kawawa naman pala ng kapatid mo. So, kamusta na siya ngayon? Sa awa ng Diyos sir, okay na po siya. Mabuti nga po may isang tao na nagtiwala sa akin at pinautang niya ako ng pera na kailanganin namin para sa surgery ng kapatid ko. Talaga, ang bait naman ng taong iyon. Kung nakilala lang kita early baka ako na ang nagpahiram sa iyo. Ang sabi niya sa akin. Naisip kong sana nga nakilala ko siya early. Pero okay lang din naman, mabait din naman si Sir Lloyd. Iyon nga lang may kondisyon kapalit ng pagpapahiram niya ng pera sa akin. Hey! Masyado na ba akong chismoso dahil pati personal life mo ay gusto kong malaman? Hindi naman po sir. May mga bagay lang po na hindi ko kayang e-share sa inyo. Hindi naman po sa ayaw kong magtiwala sa inyo kundi sa akin na lamang po ang mga detalyeng iyon.
Pasensya ka na masyado lang akong straight to the point at na-curious din ako sa life mo. Iyon ang sagot niya sa akin. Natutuwa naman ako sa sinabi niya sa akin. Kasi pakiramdam ko interesado siya sa buhay ko. Pero hindi pa rin yun basehan para lahat ng nangyari sa buhay ko ay ikukwento ko sa kanya. Hindi na siya nangulit sa akin. Sa halip ay nirerespeto niya ang desisyon kung hindi ko pwedeng ikwento sa kanya ang lahat. Makalipas ang ilang oras ay paalis na kami nang may isang babae na papalapit sa table namin. Namumukhaan ko ang babae. Nang medyo malapit na ito ay nakita kong si Leslie iyon. Hindi ako nagkakamali kasi pamilyar sa akin ang mukha nito. Hey, Patrick, how are you? Yes. Do I know you? Sagot ni Patrick. Oh. You forgot me. I'm Leslie, your sister's business partner. I see, sorry. I didn't recognize you immediately. You look gorgeous tonight. Nakangiting sabi ni Patrick. Magkahalo naman ang emosyon ni Karina. Nagulat ako sa sinabi ni Leslie, kapatid ni Pia si Patrick na pinsan ni Lloyd, so, meaning magpinsan sina Lloyd at Patrick. Bigla akong nanlumo. Bakit hindi ko napansin iyon? May kahawig nga sina Lloyd at Patrick. Naiinis din ako kay Patrick kasi mas na-admire pa niya si Leslie kaysa sa akin. Hey! Kasama mo pala ang babaeng ito. Why? Do you know her? Yes. Siya lang naman ang nagtapo ng juice sa restaurant na pinagkainan namin dati. Ang sumbong ni Leslie kay Patrick. Tahimik lamang ako, kasi nakadama na ako ng hiya. Medyo tumaas din ang boses ni Leslie at yung ibang customer na kumakain malapit sa table namin ay nagtinginan sa amin. Talaga, baka naman hindi niya sinasadya. Anong hindi niya sinasadya? Halata naman na intensyon niyang itapon ang juice sa damit ko. Pinipilit talaga ni Leslie na paniwalaan siya ni Patrick. Nahalata kong may gusto si Leslie kay Sir Patrick kaya feeling ko nagseselos siya at sinisiraan niya ako kay Sir Patrick. Ngunit napansin kong hindi naman naniniwala si Sir Patrick sa mga sinasabi ni Leslie. Ewan ko sa iyo Patrick kung ayaw mong maniwala, edi wag. Naiinis na si Leslie kay Patrick dahil hindi niya nakumbensi na paniwalaan siya. Tapos ka na ba Leslie? Kasi aalis na kami. Siguro naman may kasama kang pumunta dito. Hindi mo ba kasama si Sister Pia? Hindi na sumagot si Leslie, siguro ay nainsulto siya sa sinabi ni Patrick kaya naman ay nag-walkout ito na hindi na nagpaalam kay Patrick. Habang ako ay tahimik lamang hanggang sa makarating kami sa parking lot. Dahil medyo late na rin ay umuwi na kami. Nasa sasakyan na kami nang magsalita si Patrick at nagtanong siya sa akin. Sorry to ask you this. Totoo bang natapunan mo ng juice ang damit ni Leslie? Opo sir, hindi ko naman po sinasadya aksidente lang po iyon. Sagot ko kay Sir Patrick. Ganoon ba? Naniniwala naman akong aksidente lamang iyon, kaya huwag ka nang mag-alala, alam ko ang ugali ng babaeng iyon, kaya wala kang dapat epangamba. Natahimik naman ako sa sinabi ni Sir Patrick kasi parang magkasintahan na kami, kasi napaka-gentle niya. Siya pa ang nagsabi na wala akong dapat epangamba. Napakabait niya, ayaw kong mahulog ang loob ko sa kanya pero nakaka-hypnotize ang magandang ugali na pinapakita niya sa akin. Malapit na kami sa apartment ko. Nagpasalamat naman ako kay Sir Patrick sa dinner na iyon, nag-enjoy ako ng husto. Masaya ang naging gabi ko. Hindi ko alam na nag-aantay pala sa akin si Dina sa may sala. Hey! Karina, kumusta naman ang dinner date ninyo? Tanong sa akin ni Dina. Okay lang naman Dina, successful naman. Actually, friendly dinner lang iyon kaya huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Depensa ko kay Dina. Ay! Napaka-defensive mo naman wala pa nga akong sinasabi eh. Okay sorry. Ayun, okay naman siya. Grabe ang ganda ng restaurant na pinuntahan namin alam mo bang mga customer doon ay puro mga mayayaman. Nakadama nga ako ng hiya kasi parang ako lang ata ang mahirap doon. Ang pagkain doon, grabe napakamahal. Parang isang sahuran ko na. Kwento ko kay Dina. Talaga friend. So, okay lang ng kadate mo na doon kayo kakain. Oo Dina, alam mo bang sinabi niya, kahit ilang order daw ay okay lang. Nahihiya naman ako kasi siya ang magbabayad.
So, you mean, sobrang yaman ng kadate mo? Friend, hindi ko nga pala naikwento sa iyo, alam mo bang business partner siya ng manager ko? I mean siya ang may-ari ng restaurant na pinagtatrabahuan ko at kanang kamay niya si Sir Marco. Kwento ko kay Dina. Ha? Sigurado ka ba dyan? So, naka-jackpot ka na friend. Ano ang pangalan niya friend? Ay, grabe ka naman mag-isip. Patrick ang name niya. Wala naman sa isip ko na peperahan ko siya. Oo, mahirap nga ako pero hindi naman sumagi sa isip ko na magkaroon ng jewel na peperahan ko lang. Siyempre gusto ko mahal din ako. Hindi naman pera ang habol ko sa isang lalaki. Ang sabi ko kay Dina. Sabagay may point ka dyan my friend. Good luck sana siya na ang Prince Charming mo. Kaya ibigay mo na lang sa akin si Sir Lloyd. Hahaha. Asar ni Dina sa akin. Bigla na naman sumagi sa isip ko si Sir Lloyd. Paano ko kaya i-balance ang pagkikita ko sa mga lalaking ito? Ngayon pa lang ay nahihirapan na ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kaya napabuntong hininga na lamang ako. Magkakamabutihan na nga ba sina Karina at Patrick? Salamat mga idol sa patuloy niyong pagsubaybay sa kwentong ito. Hanggang sa muli mga idol at mabuhay po kayong lahat.